Hi, magandang gabi mga ginigilaw kong mga kapatid. Nais kong makapagkwentuhan sa inyo sa mga nangyayari sa ating bansa. Ayan, kayo po ba ay masaya pa sa pagiging Pilipino? Ano ba ang maganda sa pagiging isang Pilipino? Siguro unang-una tayo mga pasensyoso, no? Kahit punong-puno na ng masaklap na problema ang ating bansa, tayo nakangiti pa rin. Yun ang gustong-gusto ng mga foreigners sa atin. Yun tayo nakangiti. Pero deep inside, galit na tayo dahil sa hirap ng buhay. Pero tayo mga Pilipino, mapagtiis tayo eh. Ah, kung ano yung meron, pinagkakasya at nananatiling lumalaban sa buhay. Pero isa sa higit pa ay yung pananampalataya ng mga Pilipino na hindi kayang pantayan ng ibang bansa sapagkat mga Pilipino hindi nawawala ng pag-asa, lagi nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na tayo hindi niya pababayaan at kanyang gagabayan. Ngayon, isa sa mga nais kong bigyan ng pansin at ating pag-usapan, yung kasi marami sa ating mga makabayan na Pilipino na nagmamahal ng gusto sa bayan ay lumalabas ng kalsada, buong tapang, buong pagmamahal sa bayan, sumisigaw sa kalsada. Katulad ko po, ilang beses po akong tumugon sa paanyaya ng pakikibaka sa kalsada at isigaw ang ating mga saloobin sa mga nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Subalit, ano ba ang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay? Siyempre, unang-una, ano ba yung sigaw natin? Yung sigaw ba natin ay uh, karapat-dapat? Ito ba'y makatarungan para sa lahat ng mamamayan? O baka naman ito ay nababatay laang sa isang bahagi ng politika? Baka tayo nagagamit ng mga politiko upang protektuhan lamang yung kanilang mga personal na interest. Nakakalungkot na po ang mga nangyayari sapagkat yung mga kaguluhang politikal, nauulit yung kasaysayan kung saan labanan ng mga politiko, ordinaryong mamamayan ay nadadamay imbis na ang unahin natin ay yung pangangailangan na resolbahin ang mga pangunahing problema ng bansa, pangunahing problema ng mga mamamayan, yung pangunahing serbisyo na dapat ibigay sa bawat mamamayang Pilipino ng gobyerno ay hindi natin na ibibigay ng sa pinakang maganda at pinakamalaking dapat na ibigay sa isang mamamayang Pilipino. Karapatan ng bawat Pilipino ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Sapagkat ang bawat buwis na binabayad ng mga Pilipino sa ating pamahalaan ay pinaghihirapan. So ibalik niyo naman sa amin yung magandang serbisyo ng pamahalaan. Hindi naman namin hinihingi sa inyo na pati yung kakainin namin ibigay ninyo. Kaya nga po kami naghahanap buhay upang kami magtaguyod sa aming mga pamilya. Ang tanging kailangan lang namin ay yung nakaatang sa mga nanunungkulan sa pamahalaan na ibalik ninyo sa mamamayan ang tamang serbisyong para sa amin. Paagaanin po ninyo ang buhay ng bawat Pilipino. Ang pinagagaan nyo buhay ninyo, buhay ng mga politiko Ang hirap na magkaroon ng uh, paghahambing ng mga nanungkulan sa nakaraan, sa kasalukuyan, sapagkat nandiyan nabubuo yung away politikal Mano ba, kailan kaya magkakaroon ng ugali ang Pilipino na ang pagtuunan ng pansin ay yung kasalukuyang problema
ng bayan. Hindi yung ang binabalikan ay mga problema ng nakaraan, ng kasalukuyan. At kung merong mga talagang kaso, isampa sa tamang lugar, a korte. At kung kakitaan ng talagang paglabag, edi, usikin, litisin, di ba? Hindi yung kanya-kanyang propaganda politikal. Yan ang kaugalian na lamanan natin sa mga Kastila. Pero natural ata sa pagiging Pilipino yung crab mentality. Pag may tumataas, gustong hatakin pababa. At hindi marunong tumanggap ng pagpapasakop. A good leader can be a good leader if you are a good servant. A servant leader. Diba? Yan ang halimbawang itinuro sa ating ni Kristo. Ang maglingkod nang ikaw ang tagapaglingkod para sa iyong kapwa. Serbisyo publiko. Yan lang po muna. At araw-araw tayo magbibigay ng mga ating opinion sa mga nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat. Muli po, ako si Kuya X. Bye-bye!